Si Dr. Jose Rizal ay ikapito sa mga anak ni na Doña Teodora at Francisco Rizal. Nagmula sila sa mga angka ng mga ilustrado o may kayang pamilya. Simple lang ang naging buhay ng ating bayani noong siya ay bata pa. Bagamat naging sakitin, ay hindi ito naging hadlang upang maging isang mabuti, matalino at mapagmahal na anak. Nagtapos si Jose ng elementarya at high school na may mataas na karangalan. Nagtapos siya ng kolehiyo na may kursong filosofiya at letra. Pagkatapos ay nagtungo sa ibang bansa upang mag-aral ng pagiging doktor bilang ophthalmolohiya. Bukod sa pagiging doktor, magaling siya sa pagpinta at paggawa ng mga eskultura. Ang ating bayani ay isang normal na tao rin na umibig at nasawi. Maraming babaeng minahal at nagmahal kay Jose. Sinasabi din na nagkaanak siya sa isa sa mga ito, ngunit namatay din. Hindi naging madali ang naging buhay ni Jose Rizal at ng kanyang mga pamilya. Marami siyang napagdaanan dahil sa pagiging leader, reformista, at patagong paglaban sa mga mananakop. Ginamit niya ang isa pang talento na pagsulat sa pakikipaglaban. Dahil dito, nagpunta siya sa iba't ibang bansa tulad ng Espanya, London, Brussels, Ghent, Paris, at iba pa. Sa pamamagitan ng kanyang pagbisita, nalalaman niya kung paanong strategiya ang gagawin sa kanyang pakikipagdigma. Dito rin ay naipalimbag niya ang ilan sa kanyang mga nobela. Hindi naglaon ay nalaman ng mga mananakop ang kanyang mga ginawa at sinulat. Dahil dito ay nakulong siya sa Fort Santiago at naipatapon sa dapitan. At dahil nga si Jose ay may aking talino, naisip niya na gawing makabuluhan ang kanyang pagkakatapon. Matatandaan na si Rizal ay nagmula sa angka ni Domingo Lamco na isang negosyanteng mangangalakal na pumili din ng apelyidong Mercado na ang ibig sabihin ay palengke. Dahil nasa dugo ang pagiging negosyante, sa dapitan siya ay nagnegosyo. Noon pa man ay ang kanyang mga magulang ay mayroon ng negosyo na pinagkakaabalahan katulad ng babuyan, sakahan, gilingan at isang maliit na tindahan. Si Rizal ay nanalo ng ikalawang gantimpala sa lottery ticket na may bilang na 9,736 at nanalo sila ng 20,000 ng kanyang mga kasamahan na si Cancinero at Francisco Esquilor. Ang 2,000 nito ay ibinigay niya sa kanyang ama at ang 200 naman ay sa kanyang kaibigang sa Hong Kong na si Basa. Ang nalalabing pera ay ginamit niya upang mag-umpisa ng negosyo sa dapitan. Ang natirang pera ay ginamit niya upang bumili ng lupa sa Talisay, kung saan siya nagtayo ng bahay, paaralan, ospital at taniman na may kabuoang 16 na ektarya. Hindi nagtagal ay bumili pa siya ng lupa hanggang sa umabot ito sa 70 ektarya. May tanim itong 6,000 na halamang hemp, 1,000 puno ng buko at ilang mga namumungang prutas gaya ng lansones, tubo, mais, kape at kakao. Naging matagumpay naman ang ilan sa kanyang mga negosyo. Ito ay ang pangingisda, kopra at ang hemp. Kumita siya ng malaki sa pagbebenta ng hemp at nagbabiyahe siya ng 150 bales ng hemp sa isang foreign firm sa Maynila. Ibinebenta nila ito sa halagang 10 piso at 4 na reales sa bawat pikul. Kumikita siya ng 3 piso sa bawat pikul dahil nakukuha lamang niya ito ng 7 piso at 4 na reales sa dapitan. Sa Abaca naman ay bumibili siya at ibinabiyahe niya rin sa Maynila. Kumita siya dito ng 200 piso sa isang stroke. Noong ika-24 ng Mayo taong 1873, nabuo ang pakikipagkasundo ni Rizal kay Ramon Carrion sa lime manufacturing.
Si Ramon Carrion ay isang businessman sa Dapitan, kung saan ay may kapasidad na higit 400 bags ng lime ang kanilang lime burner sa kada buwan. Ang kooperatibang ito ay para mapaayos ang mga produkto sa tanim, makapagkolekta ng pondo para sa pagbili ng mga produkto para matulungan ang mga manggagawa upang makapagtayo ng mga tindahan kung saan makakabili sila sa murang halaga, at para rin mahinto ang monopolyo ng mga inchik. Sa Dapitan niya din ginamit ang kanyang kaalaman sa medisina. Nagkaroon siya ng maraming pasyente. Karamihan dito ay mahihirap, kaya naman binibigyan na lamang niya ang mga ito ng libreng serbisyo at gamot na halaman. Bagamat marami sa kanyang pasyente ay mahihirap, mapalad pa din si Rizal dahil ilan sa kanyang naging pasyente ay binayaran siya ng isa dito na si Don Ignacio Tumarong, isang mayamang Pilipino. Nakakita siya muli nang siya ay operahan ni Rizal sa mata. Nagbayad siya ng 3,000 kay Rizal. Isa pa sa kanyang pasyente ay isang Englishman na nagbayad sa kanya ng 500. Isa pang mayaman na asyendero sa Aklan na si Don Florencio Asacara. Nakapag-imbento rin si Rizal ng lighter ng sigarilyo na tinawag nilang sulpukan. Ibinigay niya ito kay Ferdinand Blumentritt bilang isang regalo. Isa pa ay ang makina na nakakagawa ng bricks, kung saan ito ay nakakabuo ng mahigit na 6,000 bricks sa isang araw. Nakagawa din siya ng water system sa Dapitan upang makatulong sa mga tao para magkaroon sila ng malinis na tubig. Totoo ngang naging makabuluhan ang buhay ni Rizal sa Dapitan, at para sa kanya ay ito ang pinakaproduktibong ginawa niya dahil iniwan niyang makulay at maunlad ang isang bayan.